Evan, ano yung pinag-ugatan ng reklamong ito? Ayon sa mga complainant, nagbigay umano ng labis na pabor o favoritism ang mga dati at kasalukuyang mga officials ng Department of Transportation dito sa Stratcom Corporation kaugnay dito sa ginagamit na Information Technology or IT sa Land Transportation Office o LTO. Nagdulot umano ito ng patuloy na paniningil ng computer fees sa mga motorista. Nagsampa ng graft at iba pang reklamo sa Office of the Ombudsman ang Coalition 169 laban sa mga opisyal ng Department of Transportation at Land Transportation Office maging sa Pangulo ng Stratcom Corporation. Kasama sa mga respondents sina former Transportation Secretary Vince Dizon, former Assistant Secretary Vigor Mendoza, ASEC Marcos Lacanilao at 7 iba pa. Ayon sa dating LTO IT consultant at complainant na si Bernard Yu, naniningil ng 169 pesos na computer fee ang LTO sa pagrerehistro ng mga sasakyan. Kung susumahin nila, umaabot na umano sa 2 bilyon hanggang 3 bilyong piso kada taon ang nalikom na fees mula sa mga motorista mula taong 2013. Bunsod nito, hinihiling ng Coalition 169 na patawan ng preventive suspension at refund para sa lahat ng computer fees na nakolekta ng Stratcom mula February 2013 hanggang kasalukuyan. Para sa grupo, isa itong kapabayaan sa pagtingin sa pangkalahatang kapakanan ng maliliit na drivers at operators ng mga pampublikong transportasyon. The alleged public official committed a violation in terms of gross inexcusable negligence. Hindi nila check kung valid pa yung existing contract ng Stratcom. And third, the injury to the public. Tayong lahat, nagbayad tayo necessarily ng 169 and nag-benefit, unwarranted benefit to Stratcom Corporation for the past 10 years. Hinihintay pa natin yung reaksyon ng mga opisyal ng gobyernong sinampahan ngayon ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Ngunit si at ngayon LTFRB Chairperson Vigor Mendoza ay nagbigay na ng kanyang pahayag at anya wala pa sila nakukuhang kopya ng complaint, ngunit alam nila na may magsasampa ng reklamo ngayong araw. Anya, matagal na itong issue at hinihiling nila sa Supreme Court na madesisyonan na ito upang matuldukan na itong ang mga usapin pagdating dito sa issue ng computers. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez.